Magandang oras mga ka-Golden Boy. Mga kababayan, meron tayong nakakatawang bigyan ng reaksyon ngayon na video. Ito ang tungkol sa patutsada ni PBBM sa isang inutusang bumili ng suka at nabigyan ng COC, Certificate of Candidacy, na maging senador. ang ang umano dito, umalma ang kampo ni ni Digong. Hindi naman sinasabi ni PBBM na yung kampo ni Digong ang may bumili ng suka at nagkaroon ng Certificate of Candidacy kaagad. Sila yung sabi nga, bato-bato sa langit tamaan ay siya yon, di ba? At ang nagpuputak na manok ay siyang nangingitlog. Well, narito si Mike Abe, atin pakinggan din yung kanyang reaksyon. Natatawa ko dito eh. Narito si Mike Abe, pakinggan natin. Alyansa para sa bagong Pilipinas laban sa Team Suka. Lalakas ngayon ang bintahan ng suka kasi alam niyo bakit? Parang tinanggap na ng mga kandidato ni Duterte, Digong Duterte, na yun, sila yung tinutukoy na suka na pinainutusan lang na bumili ng suka. Ay alam niyo yung speech ng Pangulong Marcos doon sa unang rally sa Ilocos. Sinabi niya, meron daw inutusan bumili ng suka, nag-file na ng candidacy, naging kandidato na. Hindi naman tinukoy ng Pangulo kung sino yon at anong grupo. Pero biglang nag-react itong mga Duterte, PDP laban candidate, na di bala daw suka. Dahil yun daw ipang mahirap at yun daw ay alam at kabisado ng mamamayang Pilipino na hindi daw nila ikinahihiya. Parang admission, parang inamin ni Bato de la Rosa, ni Marcoleta, ni Vic Rodriguez at iba pang nasa kampo ng kritiko ng administrasyon na sila yung tinutukoy. Wala tayong magagawa. Kung feeling nila yon o feeling nila yon, bahala sila. Kaya nga ito yung sinasabi natin. Alyansa para sa bagong Pilipinas laban sa Team Suka. Nagkaroon ng bagong pangalan ng team ni Digong, imbis na Team Maisog ay nagiging Team Binigar. Wala tayong magawa dyan. Sila yung nag-react eh. Meron namang ibang mga partido dyan pero hindi nag-react. So sila talaga yung tinamaan. Okay, at dito sa dulo ng video makikita natin si Bato. Grabe, nanlisik ang mata ni Bato sa galit na sinabing Team Suka. Kaya ito, balikan muna natin ang patutsada noon ni BBM nang sila mag-proclaim doon sa Ilocos. Dito niya nabanggit yung suka yung kwento sa suka. Kaya ito, balikan natin. Andi buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato nag-deliver lang yata ng suka nabigyan na ng Certificate of Candidacy dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Yun. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Ngayon, ito yung sagot ni Digong. Dito ay galit na sila eh. Ito'y proklamasyon din nila sa kanilang team. Maisog ibig sabihin matatapang. Yan, maisog, Bisaya yan ang matapang. Kaya ito si Digong dito nagbanta na naman eh. Ginawang parang kinukondisyon yung utak ng mga tao na common lang ang pumatay, na common word lang ang pumatay. Ayan, maraming nag-react dito na senador, baka kakasuhan na naman ito. Kaya ito yung sinabi niya, ating pakinggan ito. Ano ba ito? Joke ba ito o joke na merong laman? marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng
Mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. They launched their counteroffensive Thursday at the formal introduction of their lineup in San Juan City. Victoria Tulad has tonight's top story. Cheers greeted the 9 senatorial candidates of Partido Demokratiko Pilipino or PDP Laban as they were introduced during their proclamation rally in Club Filipino at Green Hills, San Juan this Thursday. Included in the slate are musician and former PAGCOR Board of Directors member Attorney Jimmy Bondoc, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher... Dito, galit na galit si De La Rosa, sumabog eh. Nanlisik yung mga mata niya. At tinitingnan yung mga kamay niya na may dugo daw. Grabe. Dito kasi may isang psychologist na sinabi na itong pagbanggit nila Duterte sa proclamation rally, maraming nanonood eh. In public, sinasabi na papatay ng 15 kasenador at pasabugin kung ano man yung pasabugin para yung oportunidad daw ay mapunta sa kanila. Yung mga ganyan na dinadaan sa joke ay mind conditioning daw yan, sabi ng isang psychologist. At kapag na-kondisyon na yung mind ng mga kabataan, ay sa susunod na henerasyon ang patayan ay ordinaryo na lamang. Kasi naririnig palagi sa mga sa katulad ni Digong na dapat tinatawag nga yan na tatay kasi tatay pero iba ang iba ang mindset. Siguro epekto ng fentanyl. Alam naman natin ang fentanyl na zombie drugs yan. Ginagamit yan sa Philadelphia, Kensington streets. Kung i-research nyo ang lugar na yun, makikita nyo yung mga addict ng fentanyl ay naroon. Kaya ang fentanyl ay isa ring abusive drugs yan. Addictive drugs. At masama din yan. Masama sa utak ang fentanyl. Kaya ito, sasabog si dito eh. De La Rosa, pakinggan nga natin. Sandali lamang, bakit kailangan babahiran ng dugo ang kamay? Talagang papatay ba siya talaga? Meron naman tayong batas, di ba? Bakit idaan sa karahasan? Bakit idaan sa madugo? Itong team na ito ay dapat madugo team ang itawag. Madugong suka team. Ito, hindi dapat ganyan magsalita ang taong edukado. Bagay lang yan sa walang sa walang edukasyon yang patayan, tapos yung kamay daw niya ay may dugo. Mabahiran, okay lang daw, mabahiran ng dugo, basta sa masama. Sino bang masama sa kanya? Si PBBM bang masama sa kanya? At kung sila PBBM ang masama, yung kanyang pinatutsada, ibig sabihin, papatayin din niya ang mga alyansa ni PBBM? Ganun ba yun? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Itong mga mindset ng utak na ito na palaging patayan, dugo, patayan, mga dugo ang kamay, yung ganyan na mga makikita natin something wrong with the mindset. Meron talagang killer instinct ang mga taong yan. Grabe kung magsalita. Hindi dapat ganyan ang sasabihin kapag mga rally. Dapat sasabihin yung anong plano mo kapag ikaw ay nahalal, di ba? Hindi yung papatay ka, may dugo sa kamay, mabahiran ng dugo, palaging dugo. Yung isa naman, 4 na beses sinabi na papatay, pasabugin. Grabe. Balik tayo dito kay De La Rosa. Gagawin ko po yung itaga nyo sa bato. Marcoleta, for his part, questioned the impeachment of Vice President Sara Duterte. Ang ginagawa nila ay para pag-awayin ang Pilipino. They impeach the Vice President. Ito naman, pag-away-awayin daw ang Pilipino. Ang China ang nagpaaway-away ngayon sa atin dahil sa ang China nakaback up kay Digong. Ang gusto ng China ay mailuklok muli ang mga Duterte para wala nang harang sa plano ng China sa WPS hanggang sa sunod na henerasyon ay ang ating lupain na ang angkinin. Pagkatapos ng karagatan natin, ang lupain na naman ng Pilipinas. Yan ang blueprint ng China. Yun ang plano nila. Pangmatagalan na plano yan.
Kaya ang China ang nagpaaway-away sa atin, hindi si PBBM at hindi ang mga alyansang bagong Pilipinas ang nagpaaway-away sa atin. Merong malaking puwersa, yon ang China ang nagpaaway-away sa atin. Kaya itong si Marcolita, mali ang paningin nito sa WPS. Ang WPS daw ay sa China. Kaya mali. Balik Even tayo. if there is no basis for it. Kibuloy, who was jailed male dormitory on Wednesday following weeks of hospital treatment for community-acquired pneumonia. Si Kibuloy pala to, yung buhok niya okay na, nakapamada na ng 7 dwarfs o baka 6 dwarfs, yung isa patay. Kaya 6 dwarfs nangamoy. Anong sabi niya? Ay walang kurap. Anong tawag sa kanya? Pinagtatrabaho na yung mga tauhan niya sa daan para ibigay sa kanya. Anong tawag dun? Di ba? Ay grabe. Isang basket na kamatis, haluan mo ng ilang lata na kamatis, lahat ng magandang kamatis sa basket ay kasamang malalata. Ganon yung kasabihan. Kung gusto niyong manalo, team maisog suka, ay pumili kayo ng yung walang mga history na katulad nito. Itong nagsalita, daming kaso Pumili kayo ng malinis, tapos yung well known naman, yung nakilala na ng mga tao, hindi yung kaya nga sinabi ni PBBM na bumili lang ng suka kasi hindi ganong kilala. Ilan lang ang kilala dyan, di ba? Si Bato lang, si Bungo, Marcolita, pero yung iba ay first time na naririnig natin yung mga pangalan, di ba? Okay, so ito Kibuloy, number 1 daw yan sa Sorby. Grabe, paano naging number 1? Magic. Balik tayo sa ating balita. Certificate of candidacy. Ito dito, balikan natin to si Bungo. Ito si Bungo ay wala akong masabing masama diyan kay Bungo dahil hindi ganong yan. Hindi arrogant yan. Kung katulad yan, tumayo siya pero wala siyang sinabing masama. Wala siyang sinasabing kailangan ng bahira ng dugo, yung mga ganyan. Kailangang papatay, wala. Kaya si Bungo ang pinaka diyan sa grupo nila. Si Bungo ang may mga mataas na boto. Sigurado yan kasi iba ang ni Bungo, parang humble lang siya. Dapat ito lumipat ito sa sa alyansa ng Bagong Pilipinas. Dapat lumipat ito si Bungo para siguradong manalo. Diyan nahatak siya Pag diyan siya, mahatak siya pababa. Kasi yung mga kasama niya ay hindi iboboto Katulad na lamang itong susunod. Ko ang magserbisyo. Ito. Ayan, si Panot. Grabe ito na, matabil na bunganga to. Pero wala na, bad shot na Alam na ng publiko ang nito na tao. Ang karakter niyan. Itong isa naman, itong susunod. Lambino shared that running for the Senate was not part of the plan, but he was convinced due to alleged irregularities in government. Ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Ito, parang hindi maganda yung sinabi kaagad. Binaboy ang saligang batas. Paano bababuhin yan? Yung mga lawmakers yan, yung mga mambabatas yung mga nandyan. Ang mambabatas ay palaging sumusunod yan sa batas ng konstitusyon natin. Kaya hindi binababoy ang konstitusyon natin ng ating Kongreso at Senado. Sa ganong sinabi niya, wala siyang respeto sa House of Senate at House of Congress. So ito'y palalo, ito'y hambog na tao ito. Kasi sinabi niya na binaboy. Ibig sabihin itong tarantado pala ito. Kung kahit sinong makarinig niya na senador o congressman na nakaupo ngayon, magagalit sa ganyang salita. Bakit binababoy? Di ba? Paano binababoy?
Grabe na ano yan. Sobrang pag-abuso sa salita. Kaya ito, wala na to. Sa tingin ko, ex na yan eh. Hindi ko matanggap na kung babaguhin nilang saligang batas, Ayan, no? hindi si tamang proseso. Ayan. Salvador's advocacies include peace and order and fighting drugs. Ito naman, susundan daw niya ang yapak ni Digong. Ang yapak ni Digong ay tukhang eh. Madugo. 30,000 kabuhay ang nalagas dahil sa ano ni Digong. Tapos susundan niya, tarantado din pala ito. Ito pakinggan natin. Kapayapaan, peace and order. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Ayun. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Laban sa Team Suka. Babaguhin nilang saligang batas, hindi Peace and order and fighting drugs. Ayun, so susundan niya ang yapak ni Digong. Yung yapak ni Digong, alam natin na madugo eh. Kaya mali na naman ang sinabi ni Ipi dito. Dapat itong si Ipi, artista lang kasi ito eh. Ay dapat meron siyang sariling plataporma. Hindi yung plataporma ni Digong na tukhang. Susundan niya ang yapak ni Digong eh. Tapos tatapusin daw niya ay yung 30,000 ka namatay, baka gawin niyang 60. Grabe. Maling-mali na mga ano to. Dapat ang babanggitin dyan ay yung kagandahan ng plano ng plataporma ng isang senador. Kasi mga senador kayo eh. Nasa ano namang upper house kayo eh. Tapos ganyan lang ang pananalita nyo. Parang mga standby lang kayo. Kaya nga tama si PBBM na sabing bumili lang ng suka. Ito yata si Ipi ang bumili ng suka eh. At nagkaroon ng COC, Certificate of Candidacy kaagad. Ay naku. Kaya itong mga ganitong klaseng artista, meron namang mga artista na talagang marunong. At meron ding katulad lang nito na susunod-sunod lang sa yapak ni Digong eh, para magiging popular. Ay naku. Dapat merong originality. Kapag ganyan, meron kang sariling gagawing prinsipyo para pagbasihan ng mga batas na gagawin mo. Alright, sa ako'y magpaalam na, i-comment nyo na lang sa ating comment section mga kababayan. Anong masasabi nyo dito sa Team Suka na sumasabog sa galit dahil sa patutsada ni PBBM na mayroong bumili ng suka at nagkaroon ng Certificate of Candidacy. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe